ngayon ay nasa loob ng Casa Manila, na kilala bilang Manila House. Ito ay isang buhay na museo sa Intramuros na naglalarawan ng pamumuhay ng isang mamayang Pilipino sa mga huling panahon ng pananakop ng Espanyol. Ito ay itinayo noong panahon ni Imelda Marcos noong 1981. Ang bahay na ito ay nagtatampok ng tradisyonal na arkitekturang Kastila at nagbibigay sulyap sa buhay noong 19 na siglo ng Pilipinas. Hello guys, nandito tayo sa Old Ateneo. Ito, Santa Lucia. Yan yung dating Ateneo dito sa Intramuros. So sa nag-aaral si Rizal. Yan. Actually, nag-iba na yung building. Hindi na eskwelahan yung loob. Hindi na lang kung ano. Hinalakad na ulit yung mga Ateneo dito sa loob ng Intramuros. Pasukin natin. Tingnan natin kung ano na ito. Ay wala na. Ito na po guys. Ginawa na po parking yung mga Ateneo dati sa Intramuros. May mga kotse na yung nag-aaral. Puro kotse na po yung nag-aaral. Wala na mga school facility. Yan. Kaya guys, tara na. Mainit. Let's go. Ito ang aking pruweba na ito yung dating Ateneo. Sa loob na Intramuros. Magandang araw, Lyceans. Nandito tayo ngayon sa Intramuros, Manila. Nakikita niyo sa likod ko. Ang building na yan, o simbahan na yan is ang pinakasikat na Manila Cathedral. So located siya sa Intramuros. So itong simbahan na to is tinayo pa noong 1581. So yun sobrang tagal na, no? Pero kung nagtataka kayo bakit maganda pa rin yung structure niya, kasi i-renovate siya dahil sa mga wars sa calamity na pinagdaanan na nasira siya ng mga taon na yun. So natapos yung renovation noong taong 1980. So isa pang historic fact na masasabi natin sa Manila Cathedral is yung estilo ng arkitektura niya is Romanesque hanggang Neo-Romanesque. So hindi tayo makapasok sa loob kasi bawal pag-video sa loob ng simbahan. So kung gusto nyo makita, pwede nyo i-search or mas maganda, puntahan nyo. Ang Fort Santiago ay ginawa noong 1714 kasama ang mga military barracks. Tapos nasira naman ang Fort Santiago noong 1945 noong Battle of Manila Bay. Ang main fortress ng Intramuros, ipinigawa ito ni Miguel Lopez de Legazpi sa lumang wooden fort ni Raha Suliman. Ito ang makikita mo sa loob ng Fort Santiago. So makikita nyo sa likod ko, itong open space na to. Ginamit ko bilang isang military, para sa military drill, mga marches noong panahon ng World War II. So kilala ito bilang Plaza de Armas. So ayan, tignan nyo guys, napaganda. At ito naman, ang Raha Suliman Theater. Ginawa ito bilang isang military barracks para sa mga Espanyol at bilang isang paaralan para sa mga petty officers. Pinaka-importante, dito rin ginawa ni Jose Rizal ang kanyang huling gabi bago siya ipapatay ng mga Espanyol. Ito naman ang White Sword. Dito, inilibing ang 600 na unknown soldiers na naging biktima ng mga atrosidad noong Second World War ng mga Hapon. At ayun na nga ang iilan sa aming mga paboritong historical sites sa Intramuros at ang Fort Santiago. Kaya kung babalakin nyo pumunta, wag hapon. Huwag hapon. Ay, wag ano. Tanghali. Wag tanghali. Hapon na, papuntang gabi. Maganda rin dito ng gabi. At huwag kalimutang magdala ng payong, tsaka tubig na malamig. Hanggang sa muli guys. Salamat. Bye-bye. Paalam.